Good morning, sir. Bati ni Sunshine sa isang customer na pumasok. Hapon pa lamang, marami na ang tao sa cafe ng dalaga, kaya naman nakakaramdam na siya ng matinding pagod. May ilan namang staff si Sunshine sa kanyang cafe. Ngunit sadyang, dinagsa sila ng customer ngayong araw. Isang hot Americano, please. Nakangiting sambit ng lalaki. Bahagya pang ngumiti si Sunshine. Anything else, sir? Tanong pa niya. Wala na, miss. Sagot naman ng lalaki. Unless pwede kang orderin. Dagdag nito, dahilan para mapatingin sa kanya ang babae. Hindi na itago ni Sunshine ang kanyang gulat at kasunod nun, bahagya siyang natawa. Palabiro ka pala, sir. Nahihiya niyang sabi. Saglit pang napatitig ang dalaga sa lalaking kaharap niya. Hindi maitatanggi ni Sunshine na gwapo ito. Matipuno ang pangangatawan at mukhang mayaman. Ilang araw na rin napapansin ng dalaga ang lalaking ito na pabalik-balik sa kanyang cafe. I'm Gordon. Pakilala ng lalaki at inilahad pa ang kamay sa harap niya. Ilang segundo pa bago nabalik sa ulirat sa Sunshine at agad-agad na inabot ang kanyang kamay sa binata. Welcome sa coffee shop ko, sir. Maraming salamat sa pagiging suki. Ako nga pala si Sunshine, ang may-ari nito. Nakangiting sambit niya. So, napapansin mo pala ang madalas na pupunta ko rito? Nakangising tanong ni Gordon. Agad namang napaiwas ng tingin ng babae at sa hindi malamang dahilan ni Sunshine, kakaibang kaba at hiya ang kanyang nararamdaman. Ngayon niya lamang ito naramdaman. Ngayon lang din ito nangyari sa dalaga, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Mabuti na lamang at lumapit ang isang staff ni Sunshine para iabot na ang order ng binata. Hindi naman nakatakas sa paningin ni Gordon ang nanginginig na kamay ng babae nang iniabot nito ang order niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ng binata. Ilang beses pang napakurap ng mata si Sunshine habang nakatitig kay Gordon. Yes po, sir. Napangiti na lang ang binata at matapos magbayad, naghanap na agad ng bakanting upuan at lamesa. Ilang buwan pa lang ang cafe na ito at halos araw-araw nang nagpupunta dito si Gordon. Hindi maitatangging masarap ang timpla ng mga kape dito. Ibang-iba sa mga kape sa ibang cafe at restaurant. Pero hindi yun ang dahilan ng binata kung bakit siya paulit-ulit na bumabalik dito. Kanina ka pa, pre? Biglang sambit ng isang lalaki. Pasensya na. Ngayon lang ako nakatapos sa ginagawa ko eh. Bahagya pang nagulat si Gordon dahil hindi niya napansin ang paglapit ng kanyang kaibigan. Dahil titig na titig siya kay Sunshine. Napaubo pa siya bago tumitig sa kanyang kaibigan. Marahang umiling si Gordon. Kararating ko lang din. Sagot niya. Bakit mo ba ako pinapapunta dito? Takang tanong pa ng lalaki. Mukhang importante pa ata ang sasabihin mo. At dito pa talaga tayo mag-uusap. Matalik kitang kaibigan, Dave. Huminga pa ng malalim si Gordon. Hindi tuloy maiwasan ang kanyang kaibigan na kabahan dahil kitang-kita ang pagiging seryoso ng binata. May hihingin sana ako maliit na pabor sa'yo. Pagpapatuloy niya sa kanyang sinasabi. Mabilis na nangunot ang noo ni Dave dahil sa pagtataka. Sa tagal na kasi nila magkaibigan, ngayon pa lamang humingi ng pabor sa kanya si Gordon. Ano ba yon? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Parang importante ang kailangan mo. Hindi mapakaling sambit ni Dave. Ilang beses pang huminga ng malalim ang binata. Napunta ang tingin ni Gordon kay Sunshine na abala sa pag-aasikaso ng mga dumadating na customers. Napansin naman ni Dave na parang may pinagmamasdan ng kanyang kaibigan at dahil sa pagtataka, hindi niya napigilan ng kanyang sarili na sundan kung saan ito nakatingin. Napangisi na lang ang lalaki nang makita ang babaeng tinitignan ng kanyang kaibigan. Don't tell me,
manahimik ka muna. Pigil ni Gordon sa sasabihin ng kanyang kaibigan. Napatawa na lamang si Dave habang umiiling nang muling ibalik ng kanyang kaibigan ang paningin sa babaeng nasa counter ng cafe. Aminado naman si Dave na maganda ang babaeng yon at hindi na rin siya magtataka kung type ito ng kanyang kaibigan. Pre, type mo? Nakangising tanong ni Dave. Hindi na siya makapaghintay. Nakulitin ng kaibigan kaya naman nagtanong na siya. Sabihin mo na agad para manahimik na ako. Napabuntong hininga na lang si Gordon. Hindi ka rin talaga nakatiis eh. Singhal niya bago humigop ng kanyang kape. Oo, type ko siya. Pag-amin niya pa. Napabungis-ngis na lamang si Dave dahil sa inamin ng kanyang kaibigan. I can't believe you, pre. At ano namang kinalaman ko dyan? Bakit kailangan mo pa ako? Tanong ni Dave. The truth is, nahihiya akong umamin sa kanya. Kaya ikaw uutusan ko lumapit sa kanya para kunin ang number niya. Napamaang naman si Dave sa sinabi nito. Anak ka ng teteng. Idadamay mo pa ako sa trip mo? At ano? Nahihiya ka? Sa dami na babaeng naghahabol at nagkakandarapas sa'yo, mahihiya ka pa niyan? Sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Dave. Napailing na lang si Gordon. Mukhang maling desisyon ang nagpatulong pa ako sa'yo. Inis na sambit niya, kaya lalong napatawa si Dave. Imbis na matulungan mo ako, pang-aasar lang ang inabot ko sa'yo. Ba't naman kasi nahihiya ka pa? Pwede naman ikaw na lumapit sa kanya para kunin ang number niya. Mas magugustuhan ng mga babae kung ikaw mismo lalapit sa kanila para hingin ang number nila. Dagdag pogi points yun, no? Mariing na pailing ang binata. Hindi mo kasi naiintindihan. Wika niya. Mabilis siyang tumayo, ngunit muling hinarap ang kaibigan. Get up and move. Babalik na ako sa kumpanya at kailangan makuha mo ang number niya bago ako makaalis. Hindi pa rin natigil sa pagtawa si Dave dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa tumayo na rin ang lalaki at umiiling na naglakad palapit ng counter ng cafe. Hi, miss. Bahagya pang nagulat si Sunshine at kunot noong napatitig dito. Yes, sir. May I have your order po? Can I have... Nagpalingalinga muna si Dave bago muling binalik ang tingin sa dalagang kaharap. Your number? Mabilis na nabalot ng hiya si Sunshine, dahilan para mag-iwas siya ng tingin. Pilit na ngumiti ang babae, kahit pa hindi na siya mapakali ng mga sandaling yon. Ngayon lang may nanghingi ng number niya, kaya naman hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bukod doon, nahihiya rin ang dalaga dahil sa gwapo ang lalaking kanyang kaharap. Ano? Tarantang nasabi na lang niya. Huwag ka mag-alala, hindi naman para sa akin. Pinapakuha lang na mahiyain kong kaibigan ang number mo. Kahit nagtataka, mas lamang pa rin ang hiya kay Sunshine. Sinubukan pang mag-isip ng dalaga ng maaaring idahilan, ngunit nabigo lang din siya. Sakto naman na lumapit ang isang staff ni Sunshine, dahilan para matigil sila sa pag-uusap ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga nang makita ang nanunuksong tingin ng kanyang staff at ang kakaibang ngisi nito. Bigay mo na, ma'am. Minsan lang dumating ang grasya, oh. Natatawang sambit ng staff ni Sunshine. Napasapo na lamang sa noo ang dalaga at buong akala niya pa naman ay pagtatakpan siya nito. Ngunit makikisali pa pala. Napailing na lang si Sunshine habang sunod-sunod na bumubuntong hininga bago binalik ang tingin sa lalaki. Pwede ba akong tumanggi? Hindi mapakaling tanong niya. Ngayon lang kasi may humingi ng number ko at di ko alam ang gagawin. Bahagyang tumawa si Dave, ngunit agad ding naging seryoso ang kanyang muka. No, ibigay mo na lang ang number mo sa akin. Ang kaibigan ko na ang bahala. Walang nagawa si Sunshine kundi ang ibigay ang kanyang numero sa lalaking kaharap. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga dahil madalas naman niyang nakikita ang lalaki na pumupunta rito sa kanyang cafe. Ang tanging tanong lang na nasa isip ni Sunshine, kung tama ba ang naging desisyon niya.
Thank you, miss. Nakangiting sambit ni Dave at bahagya pang tumungo. Pinilit na lamang ng dalaga ang ngumiti. Walang ibang nagawa si Sunshine, kundi panoorin ng lalaking maglakad palabas ng cafe. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng kaba at naging mabilis din ang tibok ng puso niya. Ilang beses pang huminga ng malalim si Sunshine para ikalma ang kanyang sarili at muling bumalik sa pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang oras at nang kakaunti na lang ang customer, naisipan na ng dalaga na maglinis. Wala na rin namang napapansin si Sunshine na padating na mga customer, kaya naisipan niyang magsarado ng maaga. Ma'am, ang aga naman ata nating magsasara ngayon. Sayang naman ang kita. Biglang sambit ng isa sa mga staff. Oo, may pupuntahan kasi ako. Sagot naman ni Sunshine habang abala sa paglilinis. Umuwi na lang din kayo para maaga kayo makapagpahinga. Hindi naman kumontra o nagreklamo ang kanyang mga staff. Natuon ang mga atensyon nila sa paglilinis ng cafe. Hindi rin maintindihan ni Sunshine kung bakit bigla niyang naisipang magsarado ng maaga. Ang tanging nasa isip lang ng dalaga ay makauwi at humiga sa kanyang kama. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Dave dahil sa nagtagumpay siya sa utos ng kanyang kaibigan. Ang problema, hindi pa naibibigay ng lalaki ang number ni Sunshine kay Gordon dahil kanina, nasa meeting ang kanyang kaibigan. Kanina ka pa? Biglang tanong ni Gordon nang makita sa kanyang opisina ang kaibigan niya. Katatapos lang na meeting ko, grabe, sunod-sunod pa sila. Naging malawak ang ngiti ni Dave bago marahang lumapit sa binata. Look what I've got! Mabilis na ngunot ang noo ni Gordon habang pinagmamasdan ang papel na hawak ng kanyang kaibigan. Kahit nagtataka, may idea na ang binata ngunit hindi siya makapaniwala na nakuha nga ni Dave ang number ni Sunshine. Don't tell me. Baka naman imbento mo lang yung number na yan. Tawagan mo pa. Mayabang na sagot naman ni Dave, sabay abot ng papel kung saan nakasulat ang numero ni Sunshine. Kapag di sumagot, puntahan mo siya sa cafe niya at tanungin mo. Nagdadalawang isip ang binata kung kukunin nga niya ang papel. Nang mapansin ni Gordon na seryoso ang mukha ng kaibigan, wala na siyang ibang nagawa kundi abutin to. Call her. Nakangising utos ni Dave. Ilang beses pang huminga ng malalim ang binata bago nag-dial sa kanyang cellphone. Hindi na magkaintindihan ng dibdib ni Gordon dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso, dahil sa labis na kaba na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang nakalipas, ngunit wala pa ring sumasagot. Napakunot naman ang noo ni Gordon kasabay ng kanyang pagsimangot. Sigurado ka bang number niya to? Baka naman pinagtitripan mo lang ako ah. Wala namang sumasagot eh. Saad niya pa. Oo naman, ako kaya humingi niyan. At pinanood ko pa siyang isulat yan. Tawagan mo ulit baka busy lang. Utos ni Dave na ginawa naman ni Gordon. Sa ikalawang pagkakataon, wala pa ring sumasagot. Kahit nanghihinayang, mas pinili na lamang ng binata na itigil ang kanyang ginagawa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may kirot sa dibdib ni Gordon. Baka busy lang pre, daan tayo mamaya sa cafe. Tumango na lang si Gordon bilang tugon bago nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Sa unang pagkakataon, may babaeng nakaagaw sa atensyon ni Gordon. Sa kabila ng mga babaeng nagkakandara pa at naghahabol sa kanya, si Sunshine lang ang nakikita niya. Kahit pa mukhang hindi kilala ng dalaga si Gordon, mas lalo lamang nagiging interesado ang binata para kay Sunshine. Tara na! Dali-dali namang napatayo si Dave at agad sumunod sa kanyang kaibigan palabas. Gabi na rin pala, kaya kakaunti na ang empleyado na kanilang nadadaanan. Walang ibang nasa isip si Gordon kundi ang makita si Sunshine. Bago siya umuwi kaya naman nagmamadali na siya sa paglalakad papunta sa kanyang kotse. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalong nagiging abala si Sunshine sa kanyang cafe.
Ilang araw nang napapansin ng dalaga na hindi pumupunta si Gordon, dahilan para magtaka siya. "Are you looking for me?" Biglang tanong ng isang lalaki. Napaigtad sa gulat si Sunshine at aligagang nilingon ang lalaking nagsalita. Agad namang natulala ang dalaga nang mapagtanto niyang si Gordon pala yun. "Ikaw pala yan, sir. Ano pong order niyo?" Bahagya pang natawa ang binata habang pinagmamasdan ng dalaga. "One hot Americano, please." Tumango naman si Sunshine at agad inasikaso ang order ni Gordon. Napansin na ng dalaga na parang may gustong sabihin sa kanya si Gordon, ngunit hindi lang magawa. Labis yung pinagtaka ni Sunshine, ngunit gustuhin man niyang magtanong, mas pinili niyang manahimik. "Here's your order, sir." Pinipilit pang ngumiti ng dalaga habang inaabot ang isang cup ng kape. Aligaga pa rin ang binata kaya naman hindi na natiis ni Sunshine ang kanyang sarili. "May problema ba, sir? May gusto ka bang sabihin?" Huminga ng malalim si Gordon. "I've been calling you for days already, pero hindi mo sinasagot." Mabilis na nanlaki ang mga mata ng dalaga. "Ikaw yun? Ang akala ko kasi scammer lang." Hindi napigilan ni Gordon na mapatawa. "Mukha ba akong scammer?" Mariing umiling si Sunshine. "Nawala sa isip ko na may isang lalaki nga pala na kumuha ng number ko noong nakaraan. Kaibigan ko yon, si Dave." Hindi napigilan ng dalaga ang pagkunot ng kanyang noo. "Bakit siyang kumuha ng number ko at hindi ikaw mismo?" Agad namang napaiwas ng tingin si Gordon. Saglit pa siyang nag-isip kung aaminin niya ang totoo dahil nakakahiya yun. Ano kasi?" Hindi mapakaling sabi niya. Napabungis-ngis na lamang si Sunshine. Sinubukan pa ng dalaga na pigilan yon, ngunit nabigo siya. Sa kabila nun, natulala na lamang ang binata habang nakatitig kay Sunshine. Ngayon lamang nakita ni Gordon na magandang itsura ng dalaga sa tuwing tumatawa. "Nahihiya kasi ako lumapit sa'yo nun." Wala sa sariling pag-amin niya. Kasunod ng kanyang pagtungo. "First time ko lang din kasi manghingi ng number ng babae kaya kinakabahan ako." Muli namang natawa si Sunshine dahil sa kanyang narinig. "Ano ka ba naman, sir? Ako lang to." Napailing na lang si Gordon dahil sa labis na pagkahiyang nararamdaman. Hindi lubos sa kalain ng binata na makakaramdam siya ng ganitong klaseng hiya at sa harap pa talaga ng babae. Nagpaalam na lang si Gordon na maghahanap ng bakanting upuan at hinayaan naman siya ni Sunshine. Katulad ng dati, pinagmamasdan ng binata mula sa malayo ang dalaga habang nagtatrabaho. Paminsan-minsan, bigla na lamang nangingiti si Gordon sa hindi malamang dahilan. "Baka naman matunaw na yun sa kakatitig mo." Biglang sita ni Dave sa kanyang kaibigan nang makalapit siya rito. "Huwag kang mag-alala dahil mukhang wala ka namang kaagaw sa kanya." Dagdag na pang-aasar ni Dave. Napaigtad pa sa gulat ang binata, ngunit agad ding binalik ang tingin kay Sunshine. "Huwag kang magulo. Maganda ang araw ko kaya huwag mong sirain." Natawa na lang si Dave sa inasta ng kanyang kaibigan. "Nag-usap na ba kayo?" Marahang tumango si Gordon. "Oo, at kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag ko. Akala niya scammer ako." Napahagalpak ng tawa si Dave, sabay tapik sa balikat ng binata. "Mukha nga. Ayusin mo naman kasi ang itsura mo. Para kang ewan dyan na nagmamasid sa kanya mula sa malayo." Dagdag na singhal niya pa. Nangunot naman ang noo ni Gordon matapos marinig yon. "What do you mean?" "Yayain mo siyang lumabas para magkaroon kayo ng oras na magkasama. At para na rin magkausap kayo. Hindi yung para kang stalker dyan sa isang sulok." Natahimik naman ang binata at saglit na napaisip dahil sa sinabi ni Dave. Tutal, nagkaroon na rin naman ng lakas ng loob ang binata na magpakilala kay Sunshine. Why not yayain na rin niyang lumabas ito? "That's my man." Biglang saad ni Dave at tinapik pa ang balikat niya. Hindi naman sumagot si Gordon
at naglakad palapit kay Sunshine. Nagulat pa ang dalaga sa biglaang paglapit ng binata dahil hindi niya ito agad napansin. May kailangan ka po, sir? Takang tanong ni Sunshine. Huminga muna ng malalim si Gordon bago diretsong tumitig sa dalaga. Pwede ba kitang iyaing lumabas? Hindi na itago ni Sunshine ang gulat, pero agad din siyang nakabawi. Nagpalingalinga pa ang dalaga at tinuro ang kanyang sarili. Seryoso ka? Ako ho? Yes, ikaw nga. Bakit ho? Paano ko ba sasabihin to? But I think I'm interested in you. No, I guess I like you. Nahihiya pang sabi ni Gordon. Nanlaki pa ang mga mata ng dalaga dahil hindi niya inaasahan yon. Sino ba naman kasi ang magkakaroon ng interes sa isang babaeng nagtitinda lamang sa isang cafe? Take note, isang mayamang lalaki pa talaga magkakagusto sa kanya. Napaubo na lamang si Sunshine dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ramdam din ng dalaga ang kakaibang bilis ng tibok ng kanyang puso, pati na rin ang pag-init ng kanyang muka. Tanging nasabi ni Sunshine. Huwag ka mag-alala, kakain lang naman tayo sa labas. Please, bigyan mo naman ako ng chance. Pagmamakaawang sambit ni Gordon. Napansin ng dalaga ang pagiging seryoso nito. Sa isip-isip ni Sunshine, wala namang mawawala sa kanya kung papayag siya. Total, kakain lang naman sila sa labas. Sunod-sunod na bumuntong hininga ang dalaga. Sige po, sir. Pumapayag po ako. Hindi napigilan ni Gordon ang kanyang pagngiti dahil sa labis na sayang nararamdaman. Nawala ang pag-aalinlangan ng binata nang pumayag si Sunshine na kumain sila sa labas. Really? Thank you so much. Hindi makapaniwalang saad ni Gordon. Sa tagal nang nakikita ni Sunshine ng binata na pumupunta ng kanyang cafe, ngayon niya pa lamang nakita ang napakagandang ngiti nito. Hindi naman mapigilan ng dalaga na mapatitig kay Gordon dahil sa nakakabihag nitong ngiti. Nabalik lamang sa ulirat si Sunshine nang may dumating na isang customer. Nagpaalam na rin ang binata na babalik sa kanyang upuan, kaya naman natuon ang atensyon ng dalaga sa pagtatrabaho. Anong sabi, pre? Tanong ni Dave nang makabalik sa pwesto nila ng kanyang kaibigan. Huwag mo sabihin pumalpak ka. Naging malawak ang ngiti ni Gordon at nang makaupo siya, dumiretso siyang tumitig kay Dave. Pumayag siya. Dahil sa labis na tuwa, napalakas ang pagtapik ni Dave sa kanyang balikat. Iba ka talaga, pre. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na lumapit eh. Napangiti na lang si Gordon bago pinagpatuloy ang kanyang pag-inom ng kape. Saglit pang nagkwentuhan ang magkaibigan at nang maubos na ang kanilang order, bumalik na rin sila ng kumpanya. Pinagmamasdan ni Sunshine ng pag-alis ng magkaibigan. Napailing na lang siya nang muling maalala ang naging pag-uusap nila ni Gordon kanina. Hindi pa rin makapaniwala si Sunshine na bigla siyang yayayain ito na lumabas. Hindi naman maitatangging gwapo ito at nakakahumaling ang binata at maging ang dalaga napansin na rin yun. Ma'am, tulala ka na dyan. Biglang sita ng isang staff ni Sunshine. Siguro, lalaking iniisip niyo no? Saad pa ng staff niya. Mariing na pailing ang dalaga at inalis sa kanyang isipan si Gordon. Pasensya na. Huwag po muna kayong ma-excite sa date nyo, trabaho po muna. Natatawang pangaasar ng staff sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at agad nilingon ang kanyang staff. Paano mo nalaman yon? Ay, syempre ma'am. Narinig naman namin dito sa likod yung pag-uusap nyo, no? Ayos din si sir. Mukhang bigatin tapos gwapo pa. Napailing na lamang si Sunshine, ramdam ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang muka dahil sa labis na kahihiyan. Pinilit na lang ng dalaga na ibalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Ilang oras pang lumipas, nagulat na lamang si Sunshine nang makita ang pagpasok ni Gordon sa kanyang cafe. Hindi yun inaasahan ng dalaga dahil isang beses sa isang araw lang naman pumupunta sa cafe ang binata. Oh sir, ngayon lang ata kayo pumunta dito ng 2 beses sa isang araw ah. Napangiti naman si Gordon
habang patuloy sa paglalakad palapit sa dalaga. Hindi ba't meron tayong lakad? Napamaang naman si Sunshine. Ngayon na ba yun, sir? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Kailan ba ang inaakala mo? Hindi pa ho ako handa, sir. Bukod doon, mamayang 7 p.m. pa magsasarado ang cafe. Okay lang, ma'am. Kami na po bahala dito. Huwag mo kaming alalahanin dito. Kayang-kaya na namin to. Saad ng staff ni Sunshine. Gulat pang napalingon ng dalaga sa kanyang mga staff na pare-parehong nakadungaw sa pinto ng kanilang backroom. Napailing na lang si Sunshine nang mapagtantong wala rin palang siyang takas. Okay lang naman kahit ano ang suot mo. Ako lang to. Di mo kailangan magsuot ng mamahaling damit para magpaganda dahil maganda ka na sa paningin ko kahit ano pang suot mo. Nakangising sambit ni Gordon. Sa kabila nun, hindi pa rin mapakali ang dalaga. Ito ang unang pagkakataon nakakain si Sunshine sa labas kasama ang isang lalaki. Tapos, hindi man lang siya nakapaghanda ng sarili. Gustuhin man ng dalaga na sermonan ng kanyang sarili, hindi niya rin magawa ng mga sandaling yon. Tatapusin ko lang to, sir. Ako na dyan, ma'am. Biglang saad ni Corinne. Mag-enjoy po kayo sa date nyo. Nakangising sambit nito. Anong date? Hindi makapaniwalang singhal ni Sunshine, ngunit tinawanan siya ng kanyang staff. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang pumunta sa kanilang back office para magpalit ng damit. Nag-ayos na rin ang itsura si Sunshine, naglagay ng konting pulbos at lipstick. Napagdesisyonan ng dalaga na hayaang nakalugay ang kanyang mahabang buhok para naman mahanginan nito kahit papano. Sorry kung natagalan. Saad ni Sunshine na makalabas siya ng back office nila. Hindi naman napigilan ni Gordon ang mapatulala at mapatitig sa dalaga. Sa unang pagkakataon, nakita ng binata na walang suot na hairnet si Sunshine at hindi niya maitatangging mas lalong gumanda ang dalaga. Sir, ayos lang po ba kayo? Kunot noong tanong ni Sunshine nang mapansin niyang tulala ang binata. Mariing napailing si Gordon kasunod ng kanyang pag-ubo. Oo. Tara na? Tarantang sambit nito. Kahit nagtataka, wala namang ibang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod nang magsimula ng maglakad ang binata. Kakaibang kaba pa rin ang nararamdaman ni Sunshine. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga para lamang maikalma ang kanyang sarili. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Gordon nang mapansin niyang kinakabahan ng dalaga. Agad namang tumango si Sunshine. Oo, kinakabahan lang ako kasi first time ko. Hindi naman naitago ng binata ang kanyang pagkagulat. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pinagbukas pa ni Gordon ang pinto ng kotse ang dalaga at nang makasakay ito, saka naman siya umikot papunta sa driver's seat. Hindi na nagsayang ng oras ang binata at agad nagmaneho paalis. Nanatili namang tahimik si Sunshine habang nakatitig sa labas. Ramdam ng dalaga ang kalabog ng kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. At kahit anong pigil ang kanyang gawin, bigo siya. We're here. Biglang sambit ni Gordon. Bahagya pang nagulat si Sunshine dahil hindi niya napansin na kanina pa pala nakatigil ang kotse. Bumaba naman siya at inayos pa ang kanyang sarili. Let's go? Nakangiting tanong ng binata at nilahad pa ang kamay sa harap ni Sunshine. Nagtataka naman at tinignan ng dalaga ang kamay ni Gordon, ngunit iniabot niya na lang din yon. At sa unang pagkakataon, naranasan niya ang makahawak ng kamay ng isang lalaki. Mabilis na nag-init ang kanyang muka at batid niyang namumula ang kanyang pisngi. Ang ganda naman dito. Namamanghang sambit ni Sunshine nang makapasok sila sa loob ng restaurant. Family business namin to. Mabuti naman at nagustuhan mo. For real? Ang yaman mo naman pala. Saad ni Sunshine. Bahagyang tumawa ang binata. Hindi naman. Konti lang. Ang totoo niyan, gusto ni Gordon na dalhin sa ibang lugar si Sunshine. Ngunit kailangan niyang mag-ingat, lalo pa at ito ang unang beses na lalabas siya kasama ang babae.
Maraming tao ang gustong sumira at magpabagsak kay Gordon at iniiwasan niyang madamay si Sunshine sa problema niya. Nanatiling nililibot ng dalaga ang kabuuan ng restaurant at hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang pagkamangha. Hindi naman napigilan ng binata na pagmasdan si Sunshine. Mag-order ka lang ng kahit ano, may treat. Nakangiting sambit ni Gordon. Dali-dali namang napabaling ng tingin si Sunshine sa binata. Nakakahiya naman, sir. Ako na lang magbabayad ng order ko. Hindi napigilan ni Gordon ang kanyang pagtawa. Ako naman ang nagyaya kaya ayos lang. Huwag mo nang isipin ang bayarin, basta mag-order ka lang. I want you to enjoy this night. Sambit niya pa. Nagdadalawang isip namang napaupo ang dalaga sa pwesto kung nasa ng binata. Masusing sinuri ni Sunshine ang menu para makapamili ng pagkain. Hindi inaasahan ng dalaga ang presyo ng mga pagkain dito. Hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat. Makalipas ang ilang minuto, nakapag-order na rin si Sunshine. Labag pa yun sa loob ng dalaga dahil sa presyo. Ngunit wala na rin siyang nagawa dahil sa pamimilit ni Gordon. Sir. Biglang tawag ni Sunshine. Kanina niya pa nais magtanong dahil malaking palaisipan nito para sa kanya. Bakit? Nagtatakang sambit ni Gordon at bahagya pang ngumiti. Bakit niyo po ako niyayang lumabas? Sunod-sunod na huminga ng malalim ang binata at diretsong tumitig sa dalaga. Because I like you. Seryosong sagot ni Gordon, kaya nagulat naman si Sunshine sa pagiging straightforward nito. Po, baka naman nagbibiro ka lang, sir. Seryoso ako. Matagal na kitang napapansin sa cafe, kaya madalas akong pumupunta doon. Dito lang ako nagkaroon ng lakas na loob para iyain ka lumabas, dahil nga nahihiya ako sa'yo. Naging mabilis ang tibok ng puso ni Sunshine, habang nakikinig sa sinasabi ng binata. Napatitig naman ang dalaga kay Gordon. Hindi niya lubos sa kalain na ang ganito kagwapo at kayamang lalaki magkakagusto sa kanya. Natigil naman sa pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating ang waiter dala ang kanilang order na pagkain. Nagkaroon din ng pagkakataon si Sunshine para makapag-isip na isasagot habang kumakain sila. Mabuti na lamang at nag-iba ang topic ng kwentuhan nila nang muling magsalita si Gordon. Thank you for tonight, sir. Nakangiting sambit ni Sunshine. Sobra ako nag-enjoy at ang sarap din ng pagkain. Thank you rin sa pagpayag na sumama sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko napansin ang oras. Gabing-gabi ka na tuloy makakauwi. Umiling naman ang dalaga. Ayos lang po. By the way, Sunshine, I just want to let you know that I'm really, really serious. Gusto kita at handa akong gawin lahat para lang patunayan sa'yo yun. Just give me a chance. Saad ni Gordon sa kanya. Alam ko naman ho na seryoso ka, sir. Sambit niya, kasunod ng pag-iwas ng tingin. Wala naman ho akong karapatan para pigilan ka. Dahil sa tingin ko, interesado din ako sa'yo. And I'm willing to give you a chance because everyone deserves it. Napangiti na lang si Gordon bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya maipaliwanag na saya ang kanyang nararamdaman. At unti-unti na ring nawawala ang kanyang kaba. Hinatid muna ni Gordon si Sunshine sa bahay niya. Saglit pa silang nagpaalam sa isa't isa bago nagmaneho ang binata pa uwi. Sa kabila ng kaba, mas lamang ang saya na nararamdaman ni Gordon dahil sa unang pagkakataon, may babae siyang nagustuhan at nagkaroon siya ng lakas na loob para umamin. Ilang araw ang nakakalipas simula na mag-date sina Sunshine at Gordon, katulad ng dati araw-araw pa rin pumupunta ang binata sa cafe. Ngunit, mas madalas na ngayon. Isang kilalang binatang bilyonaryo? Nakikipag-date na nga ba? Saad na isang babae sa isang chika minute. Sa telebisyon. Agad na napatingin sa TV ang dalaga matapos marinig yun. Hindi na itago ni Sunshine ang kanyang gulat nang makita ang larawan nila ni Gordon kung saan makikita silang kumakain sa isang restaurant. Mabuti na lamang at may nakaharang sa mukha ng dalaga, kaya hindi siya makikilala. Ma'am, di ba si Sir Gordon yan? Biglang sambit na isang staff ni Sunshine. Napalunok pa ang dalaga dahil sa kaba na kanyang nararamdaman.
Siya nga ko rin. Big time pala talaga si Sir, no? Kalain mo yun? Ultimo pakikipag-date, binabalita. Dugtong nito sa sinabi. Sa kabila nun, mas lalo lamang kinabahan si Sunshine. Nabanggit na ni Gordon noon na maaaring may mangyari kapag may nakaalam ng relasyon nila. Kahit pa sabihing nanliligaw pa lamang ang binata kay Sunshine, malaking issue yon para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sunshine! Humahangos na sambit ni Gordon na nagmamadaling pumasok sa cafe. Napaigtad pa sa gulat ang dalaga dahil sa hindi inaasahang pagdating ng binata, kasunod ng pagkunot ng kanyang noo. Anong ginagawa mo dito? Nakita mo ba yung balita? Kakikita ko lang. Teka, anong ginagawa mo dito? Akala ko may meeting ka ngayon. Huwag ka mag-alala ha, hindi kita pababayaan. Nagmadali akong pumunta dito nang makita ko ang balita. Ano ba sinasabi mo? Ayos lang naman ako. Naguguluhang sabi ni Sunshine. Hindi napigilan ni Gordon ang kanyang sarili at agad siyang lumapit sa dalaga. Nagulat pa si Sunshine nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay at diretsyong tumitig sa kanya. Huwag ka sana matatakot dahil di ko naman hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Mahinang saad ni Gordon sabay halik sa kamay niya. Huwag mo sana akong palayuin sa'yo. Nagmamakaawang saad nito. Agad namang hinawakan ni Sunshine ang magkabilang pisngi ng binata at pilit na hinarap sa kanya ang mukha nito. Ngumiti ang dalaga kasunod ng paghalik niya sa noo ni Gordon. Kahit na anong mangyari, hindi kita palalayuin sa akin. Handa ako sa kung ano man ang dumating sa akin nang dahil lang sa namamagitan sa atin. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Gordon sa ginawa at sinabi ng dalaga. Sa ilang araw na nakalipas, napagtanto ni Sunshine na unti-unti na rin pala siyang nahuhulog dito. Kaya naman hinanda na ng dalaga ang kanyang sarili sa kung ano man ang maaaring kalalabasan ng kanilang magiging relasyon. Nabanggit na rin ni Gordon kay Sunshine ang tungkol sa mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Kaya naman naiintindihan ng dalaga kung ba't kailangan muna nilang isikreto ang kanilang relasyon. Nagpunta ka ba rito dahil doon? Napabitaw naman sa pagkakayakap si Gordon. Oo. Hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi naman ako basta-basta susuko ng dahilan doon. Huwag ka masyadong mag-alala. Baka bigla na lang ako lumayo sa'yo dahil sa kakulitan mo. Joke, hindi mangyayari yon. Huwag ka mag-alala. I'm doing fine here. Bahagya namang nagkaroon ng lakas na loob ang binata at napangiti na lang din. Hindi lubos sa kalain ni Gordon na may makikilala siyang katulad ni Sunshine at nagpapasalamat siya para doon. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng binata. Ngunit pinipilit na lamang niyang iwasan ang pag-iisip doon. Bumalik ka na sa kumpanya mo. Napanguso naman ang binata na ikinatawa ni Sunshine. Gusto ko na lang magstay dito. Hindi pwede, magtrabaho ka doon. Singhal naman ang dalaga. Labag man sa loob ni Gordon, wala rin siyang magagawa. Saglit pang yumakap ang binata kay Sunshine bago nagpaalam at naglakad na paalis. Napailing na lang ang dalaga habang pinagmamasdan ng pag-alis ng binata. Nang tuluyang makaalis ito, saka siya bumalik sa trabaho. Mabilis na lumipas sa mga linggo at naging palaisipan sa balita at sa mga tao kung sino ang babaeng dinidate ni Gordon. May mga pagkakataong nagugulat pa rin si Sunshine sa mga balita. Hindi kasi lubos sa kalain ng dalaga na ganito kalaking balita ang mangyayari. Ito ba ang sinasabi yung cafe? Sambit ng isang babae na kapapasok lang sa cafe ni Sunshine. Mabilis na naagaw ang atensyon ng dalaga at napatingin sa babae. May kasama itong dalawa pang babae at parang may hinahanap sila sa loob ng cafe. Good morning mga ma'am. Nakangiting sabi ni Sunshine. Kunot noong lumapit ang dalaga sa tatlo. Nagtaka naman si Sunshine dahil pinagmasdan siya ng babae mula ulo hanggang paa habang nakataas ang kilay nito. Ikaw ba si Sunshine? Mataray na tanong ng isang babae. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagtataka. Ako nga, anong kailangan nyo? Ikaw ba ang dinidate Papa Gordon? Diretsyong tanong pa ng isang babae. Ayusin mo nga ang tanong mo, Erica? Singhal naman ang isang babae dito.
Natulala na lang si Sunshine sa tatlong babae na kanyang kaharap. Nagpatuloy pa sa pagtatalo ang mga ito habang nanatiling nakatitig sa kanila ang dalaga at nag-iisip ng maaaring idahilan. Bigla namang bumalik ang tingin ni Erica kay Sunshine. Sumagot ka na at wag mo na rin balaking magsinungaling. Alam namin na dito madalas pumupunta si na Gordon, no? Kung nag-iisip ka na idadahilan, wag mo nang ituloy. Hindi kami tanga para magpaloko sa'yo. Saad ni Erica. Ano miss, sasagot ka ba o hindi? Baka nag-iisip pa ng idadahilan, Jamaica. Natatawang saad ni Erica. Kasunod nun, sabay nagtawanan ng tatlong babae. Napakunutoon na lamang si Sunshine dahil sa inaasta ng mga ito. Kung pagmamastang mabuti, mukhang mga bata ang mga babaeng kaharap ni Sunshine. Hindi inaasahan ng dalaga na ganito ang mga babaeng susugod sa kanya. Dahil lamang sa dinidate niya si Gordon. Ano na, miss? Sigat na! Sayang ang oras namin. Nauubusan ng pasensyang saad ni Jamaica. Bahagyang napangisi si Sunshine bago marahang naglakad palapit sa mga ito. Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Mataray na sagot niya. Dahilan para mapaatras sa kanya mga kaharap. Huwag kang magreklamo na nasasayang ang oras niyo. Para bang inuutusan ko kayong pumunta dito ay hindi naman. Unang-una sa lahat, hindi ko kayo kilala. Pangalawa, cafe ito. At kung manggugulo kayo, umalis na kayo. Panghuli, ano naman sa inyo kung nagde-date nga kami ni Gordon? Naiinggit ba kayo? Excuse me? Ano namang nakain mo para isiping maiinggit kami sa'yo? Napaismid naman si Sunshine bago muling naglakad palapit sa mga babae. Ba't kayo sumugod dito para alamin kung dinedate ko nga si Gordon? Anong dahilan nyo? Huwag kang masyadong mayabang. Baka nga nagsisinungaling ka lang at di naman talaga kayo nagde-date dahil ilusyonada ka lang. Singhal naman ni Jamaica. Hindi na napigilan ni Sunshine ang kanyang pagtawa. Umalis na lang kayo habang nakakapagpigil pa ako ng inis. May mga pagkakataon kasi na pumapatol ako sa mga bata. Isa-isa pang tinignan ng masama ng dalaga ang mga babaeng kaharap niya. Nadala naman sa paninindak ang mga ito at nagkukumahog na tumakbo paalis. Nakahinga naman ng maluwag ang babae bago muling bumalik sa kanyang pwesto. Nakakatakot ka pala, ma'am? Biglang saad ni Corinne. Oo, kaya wag mo akong inisin. Singhal ng dalaga na agad ikinatawa ng kanyang staff. Tinuon na lamang ni Sunshine ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho buong araw. Iniwasan din ng dalaga na isipin ang nangyari kanina kahit pa nangangamba siya kung tama ba yung ginawa niya. Sa kabilang banda, abalang-abala sa kumpanya si Gordon. Meron kasi siyang kailangan tapusin para sa nalalapit na conference ng kanyang kumpanya. Hindi na mapakali ang binata at ang tanging laman ng isip niya, gusto niyang mapuntahan si Sunshine at makita ang nakangiting mukha nito. Hoy, tulala ka na naman! Biglang sita ni Dave sa kanyang kaibigan. Ang lalim ng iniisip lalo na nito nakaraang araw. Singhal pa nito. Mariin namang napailing si Gordon bago binalik ang atensyon sa laptop na kaharap. Nasa na nga tayo? Tapos na, sagot ni Dave. Bahagya pang nagulat ng binata at napatingin sa kanyang kaibigan bago muling tumingin sa laptop. Nakahinga naman ang maluwag si Gordon bago dali-daling inayos ang kanyang mga gamit sa mesa. Saan ka pupunta? Ba't nagmamadali ka? Pupuntahan ko si Sunshine. Mukhang tinamaan ka na talaga ng pag-ibig Hindi naman siya pinansin ni Gordon na naglakad na palabas ng kanyang opisina. Napailing na lang si Dave at hinayaan na ang kanyang kaibigan. Nagmamadali naman ang binata na sumakay sa kanyang kotse at agad na nagmaneho papunta sa cafe ni Sunshine. Habang nasa biyahe, ay iniiwasan na ni Gordon na mag-isip tungkol sa mga balitang kumakalat nito mga nakaraang araw tungkol sa kanya. So beautiful. Wala sa sariling sambit ng binata habang pinagmamasdan si Sunshine mula sa labas ng cafe. Ilang minuto pang nanatili si Gordon sa kanyang kotse
at pinagmamasdan ng dalaga. Nang makontento, bumaba na rin agad ang binata at naglakad papunta sa cafe. "Good afternoon, sir." Nakangiting bati ni Sunshine na agad nagulat nang makita kung sino ang pumasok. "Hanggang ngayon ba, sir, pa rin ang tawag mo sa akin?" Nakangising pang-aasar ni Gordon. "Baka nakakalimutan mong sikreto pa kung anong meron tayo." Singhal niya. "Ano nga ba meron tayo?" Napailing naman si Sunshine habang pinipigilan ng sariling pagtawa. "Mag-order ka na." "The usual order I get." Tumango naman si Sunshine. "Okay." Napansin naman ni Gordon na parang may bumabagabag sa babae. Gustuhin man ng binata na magtanong, mas pinili niyang manahimik at hintayin na kusang magsabi sa kanya si Sunshine. Agad namang naghanap ng bakanting upuan si Gordon nang maiabot sa kanya ng dalaga ang kanyang order. Pinagmasdang mabuti ng binata si Sunshine habang nagtatrabaho. Kapansin-pansin ang madalas na pagtingin ng dalaga sa labas na parang may binabantayan, dahilan para magtaka si Gordon. "Ano oras ka magsasara?" "Di ko pa alam eh. Depende kung marami pang customer. Kung wala na rin naman, baka magsarado kami na maaga." "Hihintayin kita." Nagpatuloy na ang dalaga sa kanyang ginagawa. Paminsan-minsan sumisilip si Sunshine sa pwesto ng binata, ngunit agad ding mag-iiwas ng tingin para hindi siya mahuli. Mabilis lang din lumipas ang oras at gabi na. Kasalukuyan ang naglilinis ng mga gamit ng dalaga, kaya naman naglakad na palapit sa kanya si Gordon. "Let's go?" Sambit naman ang lalaki, kaya ngumiti si Sunshine. "Bye ma'am, ingat po kayo." Sabay na sabi ng tatlong staff ng dalaga. Kumaway lang si Sunshine bilang tugon at nagsimula na ring maglakad palabas. Wala namang ibang nagawa si Gordon kundi ang sumunod sa babae. "Bakit pala hinihintay mo pa ako?" Nagtatakang tanong ni Sunshine nang makalabas sila sa cafe. Huminga muna ng malalim ang binata bago hinawakan ang kamay ng dalaga. Napatigil sa paglalakad si Sunshine para lingunin si Gordon. "May problema ba?" Kunot noong tanong ng binata. "Wala naman, ba't mo natanong?" "Kanina ko pa napapansin na parang may iniisip ka. May nangyari ba? Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin ha. Handa ako makinig at gagawin ko lahat ng kaya ko para makatulong." Napaiwas naman ang tingin si Sunshine. Napagdesisyonan kasi ng dalaga na wag nang sabihin sa binata ang nangyaring pagsugod ng tatlong babae kanina sa cafe. Sigurado kasi si Sunshine na mag-aalala lang sa kanya si Gordon at yun ang iniiwasan niya. "Tell me, ano nangyari?" Seryosong tanong pa ng binata. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga bago tumingin kay Gordon. "May pumunta kasing tatlong babae kanina sa cafe." "Bakit daw? Anong kailangan nila?" "Tinatanong ako kung ako raw ba ang dinidate mo." Hindi na itago ni Gordon ang kanyang pagkagulat. "Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan?" "Hindi naman. Hindi ko rin naman sila hahayaang saktan ako, no? Kapag may ganon, tawagan mo ako agad para makapunta ako at maprotektahan kita." "Naku, hindi naman kailangan yun. Kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa, makakaabala lang yun sa'yo dahil may trabaho ka rin." "Mas mahalaga ka para sa akin." "Sunshine naman, di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko hahayaang may manakit sa'yo?" "Wala namang nanakit sa akin kaya huwag ka na mag-alala." Kahit nag-aalinlangan, tumango na lamang ang binata bilang tugon. Nagpatuloy na rin silang dalawa sa paglalakad hanggang sa makarating sa parking lot kung nasaan ang kotse ng binata. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Gordon at agad pinaandar ang kanyang kotse nang makasakay sila. Nanatiling tahimik si Sunshine sa biyahe. Paminsan-minsan, palihim pang sumusulip ang dalaga sa binata, ngunit mag-iiwas din ng tingin. Aminado si Sunshine na habang tumatagal, mas lalo niyang minamahal si Gordon. Kaya naman nangako ang dalaga sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para ipaglaban ang relasyon nila.
Good night. Nakangiting sambit ni Gordon nang pagbuksan niya ng pinto ng kotse si Sunshine. Napangiti na lang ang dalaga. Marahang naglakad palapit sa binata. Nagulat si Gordon nang bigla siyang halikan sa labi ni Sunshine. Good night. Thank you sa paghatid ah. Sambit ni Sunshine bago dahan-dahang naglakad papasok sa bahay. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi. Bilin niya pa. Ilang minuto pang natulala si Gordon bago siya nabalik sa ulirat. Ilang linggo na ring nililigawan ng binata ang dalaga at ito ang unang pagkakataon na hinalikan siya nito. Hindi pa rin makapaniwala si Gordon sa nangyari hanggang sa makasakay na siya ng kanyang kotse at magmaneho pa uwi. Nang makarating sa bahay, wala pa rin sa sarili ang binata at ang tanging nasa isip ay ang halik ni Sunshine at ang paglapat ng labi ng dalaga sa kanya. Kakaibang epekto ang ibinigay nito sa sistema ng binata. Nakahiga na sa kama ang binata ngunit naglalayag pa rin ang kanyang isipan sa nangyari kanina at nakatulog siya nang nakangiti. Are you ready? Seryosong tanong ni Dave habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Huminga ng malalim si Gordon. Yes. Ito ang unang araw na pinaghandaan nila. Ang conference ng kanyang kumpanya kung saan maraming kilalang tao ang pupunta. Siyempre hindi mawawala mga press at media at balak yung gamitin ng pagkakataon ni Gordon para matigil na ang haka-hakang balita tungkol sa kanya. Okay, we're all set. Agad na kumilos ang ilang empleyado ng kumpanya para asikasuhin ang mga bisita. Sunod-sunod pang bumuntong hininga si Gordon para pakalmahin ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, nakatutok na sa TV si Sunshine dahil nabanggit sa kanya ng binata na may conference na magaganap sa kumpanya nila. Hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti nang makita ang gwapo niyang nobyo sa telebisyon. Excuse me? Biglang sambit ng isang babae dahilan para maagaw ang atensyon ni Sunshine. Yes, how may I help you? Ikaw si Sunshine, right? Ako nga, ba't mo natanong? Pwede bang layuan mo si Gordon? Itigil mo na rin ako ano namamagitan sa inyo. Ako si Jennifer at ako nararapat para sa kanya. Bahagyang natawa si Sunshine sa kanyang narinig. Kung ikaw ang nararapat sa kanya, bakit ako ang nobya niya? Kung nagpunta ka dito para umastang matapang at mataray, mas makabubuti kung uuwi ka na lang. Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi ako ang tipo ng babae matatakot sa katulad mo. Napangisi na lang si Jennifer. So, totoo nga ang bali-balita. Hindi ako makapaniwalang papatol si Gordon sa isang babaeng may ugaling basura. Napahalakhak si Sunshine. Really? Pero nag-a-assume ka na papatulan ka niya. Samantalang ugali mo ang tinutukoy mo. Magsasalita pa sana si Jennifer nang bigla silang makarinig ng malakas na sigawan at kasunod noon ay ang sunod-sunod na pagpasok ng mga tao sa cafe. Ikaw ba si Sunshine? Kapal na mukha mong i-date ang magiging asawa ko. Hindi ka bagay kay Gordon. Layuan mo ang Prince Charming ko. Sunod-sunod ang sigaw ng mga babaeng nagmamadaling makalapit kay Sunshine. Walang ibang nagawa ang dalaga, kundi ang pumasok sa counter ng cafe at pagmasdan ng mga babae mula doon. Huwag kayong manggulo dito. Seryosong sambit ni Sunshine, ngunit parang walang narinig ang mga babae. Hoy, ano yung ginagawa niyo, ha? Malakas na sigaw naman ni Corinne, dahilan para maagaw ang atensyon ng mga babae. Magsilayas kayo dito kung di kayo bibili. Cafe ito at hindi palengke. Huwag kang makialam. Sagot naman ng isang babae. Hindi ikaw ang kailangan namin dito. Si Sunshine ang gusto namin makausap kaya manahimik ka dyan. Sigaw pa ng isa. Napailing na lang si Sunshine dahil sa kaguluhang nangyayari. Napatingin naman ang dalaga sa TV at nakita niyang nagsasalita na si Gordon at hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito. Nagulat na lamang si Sunshine nang sabihin ng binata sa media tungkol sa relasyon nila. Nagkaroon na rin ng ideya ang dalaga kung ba't bigla na lamang siyang sinugod ng mga babae na nasa harap niya ngayon. Ano bang ginagawa mo?
Nag-aalalang bulong ni Sunshine. Nakita mo ang ginawa mo? Sinisira mo ang career ni Gordon. Sigaw ng isang babae. Hindi ka nararapat sa kanya kaya itigil mo ng kahibangan mo. Nang muling mapatingin sa TV si Sunshine, wala na si Gordon at nagkakagulo na rin doon. Halos magwala na rin ang babaeng kaharap ng dalaga ngayon. Mabuti na lamang at narito ang kanyang staff para tumulong sa kanyang pigilan ng mga ito. Magsilayas na kayo sabi eh. Sigaw pa ni Corinne ngunit wala namang nakikinig sa kanya. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nasasabunutan ng babaeng yan. Nang gagalaiting sigaw ng isang babae sabay turo pa kay Sunshine. Hindi na mapakali ang dalaga sa labis na kaba. Kahit anong laban at tapang ang gawin ni Sunshine, sigurado siyang hindi siya mananalo sa mga babaeng kaharap niya ngayon dahil sa dami ng mga ito. Subukan niyo lumapit sa kanya. Sa bilangguan kayo pupulutin. Malakas na sigaw ng isang pamilyar na tinig. Halos lahat na patingin sa pinto, kung saan nakatayo si Gordon at seryoso ang muka. Mabilis na nakaramdam ng takot ang mga babae, lalo na nang makita nila ang mga pulis na kasama ng binata. Agad naglakad si Gordon palapit kay Sunshine. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Marahang tumango ang babae. Is this for real? Biglang sigaw ng isang pamilyar na babae. I can't believe you're gonna settle to someone like her. Bakit, Jamaica? Akala mo ba magsettle ako sa babaeng katulad mo? Bago ka magsalita ng kung ano-ano sa ibang tao, tumingin ka muna sa sarili mo. I know my worth, Gordon. Giit ni Jamaica. At kasama ba dyan ang pagiging basura na ugali mo ngayon? Kitang-kita sa mukha ni Jamaica ang pagkagulat. Magsasalita pa sana ulit siya, ngunit wala siyang maisip na sasabihin. Magsialis na kayo kung ayaw niyong damputin kayo ng mga pulis. Sunod-sunod na nagbulungan ng ilang mga babae. Ang ilan naman hindi nagsayang ng oras at nagmamadaling umalis dahil sa takot. Hahayaan na lang ba nating makuha ng babaeng yan ng lalaking pinapangarap natin? Biglang sigaw ni Erica. Napakuyom ang kamao ni Sunshine, bago marahang naglakad palapit sa mga babae. Nagulat pa si Gordon sa ginawa ng dalaga, ngunit huli na ang lahat para mapigilan niya pa ito. May problema ka sa akin? Kunot noong tanong ni Sunshine. Malaki ang problema ko sa'yo. Pasigaw na sagot ng babae. Hindi problema yan, girl. Inggit ang tawag dyan. Kahit na ano pang sabihin mo o gawin mo dito, hindi na magbabago ang katotohanang ako ang mahal ni Gordon. Hindi rin ako matatakot sa inyo dahil lang dyan sa pinaggagawa nyo. Kaya mas mabuti pang sumuko na kayo. At sino ka naman para sundin namin? Singit ni Jamaica. Bukod sa pangaagaw mo sa amin kay Gordon, ano pa kaya ang kaya mong gawin? Ha? Kaya ko kayong saktan nang hindi nadudumihan ang kamay ko. Pero mas maganda kung makukulong kayo para at least hindi na ako mahirapan. Kitang-kita sa mukha ng mga babae ang takot. Ang ilan na pagdesisyonan ng umalis upang hindi na madamay pa sa gulo. Nanatili naman ang tingin ni Jamaica at Erica na nakikipagtitigan pa kay Sunshine. Hindi mo kami kaya ipakulong. Baka nga mas mayaman pa kami kaysa sayo, no? Hindi mapigilan ni Sunshine ang matawa. Ano naman silbi ng pera mo kung nasa loob ka ng bilangguan? At ano naman ang ikakaso mo sa amin, Aber? Natatawang tanong ni Erica. Assault? I think that counts. Plus, nagugulo kayo sa cafe ko. At kung ano-ano pang sinasabi niyo sa akin. Nataranta naman ng mga babae nang mapansin nila ang paglapit sa pwesto ng mga pulis. Gusto pa sana makapagtalo ni Jamaica. Ngunit biglang hinawakan ni Erica ang kanyang kamay. Umalis na tayo, Besh. Ayoko pa makulong, no? Mahinang bulong ni Erica. Mariing napailing si Jamaica bago muling tinitigan si Sunshine. Trust me, makakarma ka rin sa ginawa mong pangaagaw sa amin kay Gordon. Nagbabantang singhal nito. Napasapo na lang sa noo si Sunshine nang maglakad palayo ang dalawang babae. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Nang matapos na ang gulo, bahagya pang napaigtad sa gulat si Sunshine nang may biglang humawak sa kanyang kamay.
Nakalimutan ng dalaga na narito pala si Gordon dahil sa labis na inis na nararamdaman niya. Ayos ka na ba? Tumango naman si Sunshine bilang tugon. Ba't mo ginawa yun? Alin? Ba't mo sinabi sa TV ang tungkol sa atin? Paano ko napahamak ka? Baka mahirapan ka lalo. Dahil baka ako ang puntiryahin ng mga taong galit sa'yo. Bahagyang umiti ang binata. Huwag mo nang isipin yon. Dahil ang mas mahalaga sa akin, malinis na ang pangalan natin sa media. Hindi ko na kayang balewalain ang mga balita tungkol sa atin. Pero ikaw lang mahihirapan dahil sa ginawa mo. Nag-aalalang saad ni Sunshine. Agad namang hinawakan ni Gordon ang kamay ng dalaga. Huwag mo ako alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Bukod pa ron, maglalagay ako ng bantay mo rito sa cafe para wala na magtangkang manggulo sa'yo. Di mo naman kailangan gawin yun eh. Kaya ko na maipagtanggol ang sarili ko. Paano kung maulit ang pagsugod ng maraming babae katulad kanina? Kaya mo pang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kanila? Natahimik naman si Sunshine. May punto nga naman ang sinasabi ng binata. Ngunit hindi pa rin matiis ng dalaga na pumayag. Malaking abala yon para kay Gordon at nakakahiya na rin para kay Sunshine. Huwag ka nang tumanggi dahil wala ka na rin naman magagawa. Hindi ako mapapalagay kung walang bantay dito sa cafe mo. Napailing ang dalaga kasunod ng pagbuntong hininga. Sige na nga, pumapayag na ako. Naging malawak ang ngiti ni Gordon nang marinig yun. Napagdesisyonan din ni Sunshine na magsarado ng maaga dahil sa nangyaring gulo kanina. Kailangan ng dalaga ng pahinga, pati na rin ang mga staff niya. Sigurado ka bang ayaw mong bantayan kita? Biglang tanong ni Gordon habang nasa biyahe sila. Hindi naman ako bata, matutulog lang din naman ako. Sigurado ka ha? Tanong pa ulit ng binata. Oo nga, huwag ka mag-alala. Tinuon na lang ulit ni Gordon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Nang makauwi na, saglit pa silang nag-usap ni Sunshine bago tuluyang nagpaalam ang binata at nagmaneho pa uwi. Pabagsak namang nahiga sa kama si Sunshine. Hindi maipaliwanag ang sakit ng katawan na nararamdaman niya dahil sa nangyaring gulo kanina. I can't believe this. Ganito pala ako ma-in love? Ganito pala ako magmahal? Ngayon pa lamang umibig ang dalaga at kakaibang karanasan to para sa kanya. Sa kabila nun walang pinagsisisihan si Sunshine dahil masaya siya kung ano man ang meron sila ni Gordon ngayon. Kahit may kaakibat na pangamba at takot sa maaaring mangyari sa hinaharap. Pinilit ng dalaga na tatagan ang kanyang sarili, alang-alang sa pagmamahal niya para sa binata. Dahil sa labis sa pag-iisip, nakatulog na si Sunshine ng mga oras na yon. Ilang linggo pa ang lumipas, naging mainit na balita ang pag-amin ni Gordon sa relasyon nila ni Sunshine. Ngunit naging daan din yon para matigil na ang pagtatago nilang dalawa. Kahit pa paano wala namang masyadong naging gulo at naging tahimik ang pagsasama ni na Gordon at Sunshine. Where are we going? Takang tanong ng dalaga habang nasa biyahe sila. Secret! Surprise nga yun kaya wag ka na magtanong. Napasimangot naman si Sunshine dahil kanina pa siya nagtatanong kung saan sila pupunta. Ngunit wala siyang makuhang sagot mula sa binata. Halos 1 oras din ang biyahe nila bago sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Napamaang pa si Sunshine na makita niya ang dagat sa kanyang harapan. Surprise! Saad ni Gordon sabay yakap sa kanyang nobya. Naging malawak ang ngiti ng dalaga kasunod ng pagyakap niya pabalik sa binata. Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata ni Sunshine dahil hindi niya inaasahan ito. Ngayon pa lang kasi makakapunta sa dagat ang dalaga at wala siyang ideya sa planong ito ng kanyang nobyo. Thank you. Anything for the love of my life? Nakangiting sagot ni Gordon. Hawak kamay na naglalakad na magkasintahan palapit sa dagat. Ilang minuto rin silang naglakad sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Nagulat na lamang si Sunshine nang biglang tumigil sa paglalakad si Gordon. Agad na nilingon ng dalaga ang kanyang nobyo, ngunit bigla na lamang siyang natulala at naitakip ang kanyang palad sa kanyang bibig
dahil sa kanyang nakikita ngayon. Alam kong mahirap pa naging simula ng pagsasama natin. But look at us now. We're happy and still together. Hindi ko alam kung kailan ang tamang pagkakataon. Pero bigla ko na lang naramdaman na ngayong araw na yon. So here I am, kneeling on the sand. Saad nito habang nakaluhod. Hindi napigilan ni Sunshine ang pagpatak ng kanyang luha sa kanyang pisngi. Kasabay ng unti-unting paglubog ng araw ay ang paglalabas ni Gordon sa isang maliit na kahon, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. At pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Gordon. Sunshine, the love of my life, I want to take this chance to ask you. Saksi ang magandang takip silim. Will you marry me? Mas lalong napaiyak si Sunshine ng mga sandaling yon. Pinakalma muna niya ang sarili bago siya sumagot. Yes, I will marry you. Sinubukan niyang hindi mautal. Pero hindi niya rin napigilan na mapahagulhol pagkatapos sabihin ang mga salitang yon. Dali-dali namang napatayo si Gordon at niyakap ang kanyang nobya na ngayon ay fiancé na. Dahan-dahang sinuot ni Gordon ang singsing sa palasinsingan ni Sunshine. Napatitig pa ang dalaga sa singsing dahil sa kakaibang ganda nito. Kasabay nun, ang pagyakap ng binata sa kanyang nobya. At ang muli nilang pagtitig sa papalubog na araw. I love you, Sunshine. I love you too. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki at agad hinalikan sa labi ang kanyang nobya. Napakapit pa si Sunshine sa batok ni Gordon habang pinagsasaluhan ang matamis na halik sa ilalim ng papalubog na araw. Sa dami ng nangyari sa buhay ni Sunshine, hindi niya inaasahang may darating pang lalaki na magmamahal sa kanya. Laking pasasalamat ng babae dahil nakilala niya si Gordon, na siyang bumago sa kanyang paniniwala. Kahit hindi naging madali ang simula ng kanilang relasyon, masaya sila ngayon at tahimik naman sila na nagsasaya patungo sa isang wonderful happy ending na pinangarap nilang pareho. At wala nang mas mahalaga pa roon. The End.